34 lang tayo, ha? And this is Lifestyle Pinas. And of course, talagang ano tayo, talagang sayang yung ano natin, sayang yung pag-usapan natin ngayon, no? So, share nyo yung iba para at least ano man lang sila, makarinig man lang sila. Remember, the best thing talaga na gusto mong lumaki yung business mo, kailangan makarinig or matrain yung mga downlines natin. Kasi sometimes, hindi nila akalain na yung mga challenge, yung mga experience nila along the way, dito pala nila makukuha sa training. No? Dito pala nila makukuha sa training. So, are you excited? Type excited if you are excited today. No? Thank you to Disio. Oh, wow, si Disio from Tagum. Kanino-kinong upline to si Disio? No? Yan, titingnan ko po ng mga mukha nyo. Yan, may kuring dito na mukha, may kuring. Tapos sino pa? Si LB ngayon lang nagpakita. Tapos yan, may kuring na naman. Tapos naka-smile na picture lang. Tapos yan, naka-selfie. Tapos mga itim. Tapos mga dahon-dahon, mga ano. Yeah, okay lang naman, Cesar. No, ang importante nakita ko kayo, no, na talagang nandyan kayo. Okay. So, are you ready for our topic? No? Excited na ako, sir. Yes, excited. Kailangan excited talaga, no? So, yung ibang mga ano natin, hindi na sila kasali dito kasi may sarili naman sila talaga na grupo, no? May sarili silang grupo. And Lifestyle Pinas, no? Ito yung ano natin, ito yung team talaga natin, the Lifestyle Pinas, no? So, yun ang pag-usapan natin ngayon. Topic ko this morning is all about the 7 keys. Meron ba akong topic? 7 keys to build unbreakable discipline. Mhm. Ngayon, tanungin ko kayo ulit, ano yung sikreto para mag-GMB? Ano yung sikreto? Bago tayo sa check-in question. Recording in progress. Okay, ano yung sikreto? Ano yung sinasabi, the word na ano, yung parang tinatanong ko sa inyo, ano yung one word para mag-GMD yung isang distributor? Discipline and consistency. Ito, nakinig ito si ano, consistency. Consistency, sabi ni Pai. Ano pa? Mga sagot niyo dyan. Type kayo para mayroon tayong engagement. Consistency, sabi ni Cherian. Tenacious, sabi ni Javi. Galing naman ni Javi, tenacious. Pwede. Training, sabi ni John Mark. Sin consistency, ni sabi ni ano, di ba? Mm-mm. Be consistency, no? Consistency, ba, daming ano. No excuses, just work, sabi ni teachable, no? Consistency. Sabi ni Weng. Galing talaga ng ano. Yan ang mga estudyante natin. Okay. Now, meron akong check-in question dito before we start. No? Before we start, tapang, tiyaga, training, yan si Disyo, no? Saan parte ng buhay o negosyo ka or negosyo mo saan parte ng buhay o negosyo mo na nahirapan ka maging consistent? Okay, kasi consistent nga. Saan parte ng buhay o negosyo na nahirapan ka maging consistent? Pwede kayong magsulat, pwede kayong magano. Yung nahirapan ka na hindi mo siya matuloy-tuloy, ba? Nahirapan kang gawin ng tuloy-tuloy kasi sabi natin consistent is the secret. So, saan parte ng buhay o negosyo mo ka nahirapan na maging consistent? Mm-mm. Diet, sabi ni Hazel, diet. Wala namang kinakain yan si Hazel. Oo. Time management. Si Ann, sabi niya, time management. Diba? Saan ka nahirapan? Okay? Is it, tanongin mo, is it waking up early? Diba?
Yan, daan ka ba nahirapan? Self-discipline. Ano pa ang ano natin? Is it prospecting? Nahirapan ka bang mag-prospect? Or showing the plan? Show the plan? Diba? Or maybe yung personal habits mo, no, like exercise, no, exercise, yung self-discipline ng ano mo, no, or managing your time, or marami pang iba na nahirapan ka. Sometimes, yan yung, yan yung mga challenges, no, Maricel, making schedule pero hindi magawa, di ba? Yan yung mga challenges, self-discipline, sabi ni Teresa, ba? Sabi ni Teresa. Etong mga ano na to, mga challenges na yan, diyan talaga masa-stuck yung mga distributor, bakit hindi sila umaangat, 'di ba? Kasi kahit na nagnegosyo ka, pero hindi ka aware doon sa pag tawag nito, yung nakastuck sa iyo or hindi na tuloy-tuloy yung ginagawa mo, isa lang ibig sabihin noon, hindi ka makarating doon sa gusto mo mangyari sa buhay. 'Di ba? So, try to check yourself kung saan ka dito or some other reason, meron kayong other reason kanina, bakit hindi kayo makatuloy-tuloy. Now, the question is, paano mo siya masolusyonan yung problema mo na yan? 'Di ba? Waking up early, prospecting, show the plan, yung habit like yung personal habit mo, meditation, managing your time, paano mo siya masolusyonan? Kasi kung tanungin kita, what if, na, lumapit ng tao, so wala na tayong magawa dyan pag ganyan ang ano nyo. Ngayon, hahanap tayo ng solusyon, di ba? A person or God nagdi-design si Lord sa atin to make a solution from time to time na maka-experience tayo ng problems. Diba? That's why binigyan tayo ni Lord ng mataas na intelligence compare sa ibang mga kahayupan talaga, 'di ba? Compare sa ibang ano, kasi nakikita natin na yung mga ano natin ginagawa natin hindi siyang matuloy-tuloy kasi meron ngang challenge doon. So ano yung solusyon mo diyan? 'Di ba? Kailangan masolusyonan mo 'yan. Waking up early, paano ka magising ng maaga, paano ka mag-prospect, paano ka mag-show the plan. Kasi what if pag nasolusyonan mo 'yan, what if yan ang magkabigay sa'yo or yan ang magdala sa'yo para matupad yung mga pangarap mo pag nasolusyonan mo yan. Are you with me? Nakita naintindihan nyo ako? Yes, type yes pag naintindihan nyo ako. Diba? What if yung problem na yan, yung nakastuck sa inyo ngayon, nakapabagal, or hindi kayo nakatuloy, what if yan, pag nasolusyonan nyo yan, yan ang magbibigay sa'yo ng success doon sa ginagawa nyo. Okay? So, right? Right over wrong? Okay. So, my topic this morning is all about the 7 keys, no, to build unbreakable discipline. Sabi kanina, consistency, pero pag walang disiplina, hindi yon matuloy-tuloy. So pag-usapan natin ngayon, the 7 keys to build unbreakable discipline. Are you ready? Diba? Type ready if you're ready. Sige, mag-engage nga kayo dyan para makita natin. Ready lahat. Smile. Nakasmile lahat. Tingnan natin mga mukha nyo. Yan, smile, Jabi. Kasi iba yung itsura mo. Iba pag nag-smile. Pogi si Jabi pag nag-smile. No? Ayan, maano natin. Ready, type ready if you're ready.
No, ilan na tayo ngayon? 45 na tayo, 'di ba? Parang edad lang ng tao, parang edad ko 45. Okay, ready? 7 keys to build unbreakable discipline. According to Tony Robbins, sabi ni Tony Robbins, it's not what we do once in a while that shapes our lives. It's what we do consistently. Okay. Hindi lang yung ginagawa natin once in a while. Parang bumulusok ka lang o parang na-excite ka lang. Remember yung excitement? Maglalas lang yan ilang oras, ilang araw, no? But what shapes us, no? Yan yung paggawa natin doon sa gagawin na tuloy-tuloy. 'Di ba? Tuloy-tuloy na ginagawa natin. Yun ang pinaka-importante talaga. Kasi kung tingnan mo, motivation fades, no? But discipline is a bridge between where you are now and the life you want, no? And the life you want. Yun ang pinaka ano talaga. So consistency, no, na gagawin mo doon sa ginagawa mo, yan ang sikreto and it builds discipline. 'Di ba? So, ngayon tinuturo natin yung tawag nito, yung meditation, tinuturo natin yung structuring, life structuring kasi yun ang pinaka-importante, 'di ba? So ngayon, yung challenge or problem natin, the truth is karamihan sa mga tao, 'di ba? Ito yung hard truth. Karamihan sa mga tao hindi kulang sa goals. Alam niyo saan sila kulang? Sa disiplina. Ang dami nating goals, pero hindi naman na disiplina yung sarili, 'di ba? Hindi na disiplina yung sarili, ang nangyari, hindi nakukuha yung goal at napapagod sila. So, like maraming gustong mag-GMD, di ba? Maraming gustong mag-GMD. Pero tamad naman mag-follow up, tamad magtrabaho, tamad meron na ngang mga ano sa social media, hindi pa ma-replyan. Di ba? Tamad mag-STP, tamad lumalabas sa bahay, follow up na lang nga, hindi pa magawa. Di ba? Yung tao talaga, sometimes or most often times, tinatamad. Di ba? Tinatamad talaga yung tao. So, by following up, 'di ba? By doing STP or talagang yung kailangan na maging GMD ka, ginagawa mo 'yon, pwede ka maging successful sa ginagawa mo. The secret, discipline. 'Di ba? Discipline yung sikreto. Maraming gustong maging leader, pero hindi consistent mag-aral or mag-learn. 'Di ba? Hindi ayaw niya ititrain yung sarili niya. Tingnan mo dito, ang dami natin, pero konti lang yung umaattend. Kasi ayaw niya mag-learn. Ayaw niya i-train yung sarili niya. No? Natatakot siya kasi may bayad. Oh, imaginein mo yon. Kami nga, nag-aaral nga kami, ang laki-laki ng bayad namin. 350,000 yung bayad namin. No? Yung bagong training na inatina namin. Maraming gustong maging leader, maraming gustong maging GMD, maraming gustong maging elite, pero hindi naman sila gustong mag-learn. Hindi nila ginagawa yon, hindi rin nila tinitrain yung sarili nila. Maraming gustong yumaman, pero hindi hindi maka-break sa bad habits. 'Di ba? Gastador, ano yung mga bad habits na 'yan? Ba? So, daming mga bad habits talaga, sugarol o ano pa yung mga ginagawa, 'di ba? Gusto nilang yumaman, pero hindi naman sila nagsisipag. Hindi nga sila natutulog na maayos, cellphone ng cellphone. Oo, scroll ng scroll sa cellphone. Tapos sinisisi pa yung mga iba, 'di ba? Without discipline, you'll always go back to the old pattern. To the old pattern. And old pattern
give old results. Yun ang ano, 'di ba? Pag walang disiplina yung tao, ulit yung mangyayari sa kanya. Walang pagbabago. And remember, the old pattern na ginagawa mo, magbibigay yan sa'yo ng old result. Yun pala, nagtaka ka, wala kang pera hanggang ngayon. Nagtaka ka, wala kang organization hanggang ngayon. Nagtaka ka, wala kang tao. Because you always doing the old habit. So discipline is very important. Diba? Very important ito. So, ano yung importance? No? Discipline is the master skill. Tingnan nyo yan, ha? Yan yung pinaka-importante talaga sa atin at sana maintindihan natin ito. Discipline is the master skill. No? Master, kailangan ito yung ano talaga natin, ma-master natin. Without it, even the best strategy fails. Kahit may maganda kang system, may maganda kang upline, magaling na upline mo, yung circle mo, okay naman yung circle mo, pero ikaw mismo, wala kang disiplina, walang mangyayari. That's why tinuturo natin yung self-care. Tinuturo natin yon because we want to organize our group or we want to align our team of what we are doing to discipline ourselves. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So without it, 'di ba? Pag wala ito, even the best strategy, yung the best na strategy natin, ano ba yung strategy natin, pag walang disiplina yung tao, wala talaga. Okay? So, ano pa nakalagay dyan? Sabi dito, think about this. Yung mga successful na entrepreneurs, mga athletes, leaders, hindi sila palaging motivated, but they are always disciplined. Mm-hmm. Disiplinado sila. Hindi naman sila palaging motivated. Sometimes nagpa-fluctuate yung emotion nila, but they practice discipline. 'Di ba? Yung mga successful yan na mga entrepreneurs, mga athletes, mga successful. So tayo, hindi pa nga tayo naging successful, hindi pa tayo disiplinado, yun lang, yari tayo, 'di ba? Hindi nga, wala ka pang ang pera, wala ka pang ang organization, wala ka pang napatunayan sa sarili mo. Tapos, hindi ka pa disiplinado. Pagising lang ng umaga, hindi mo kaya. Pag-walk lang, hindi mo kaya. 'Di ba? Yung katawan mo, hindi mo maayos-ayos. So, talagang walang disiplina. 'Di ba? Walang disiplina. So, discipline is a master skill. 'Di ba? Master po ito. Yes or yes? Type yes. Sinong mga natatamaan diyan? Bato-bato sa langit, ang matamaan, relax. Tingnan ko yung mga mukha nyo, be. Tingnan ko yung mga mukha nyo, kung ano yung mga itsura nyo. Oh. Or wala lang sa inyo. Parang, hindi na ako matablan dito. Wala na, wala. Tingnan ko yung mga mukha nyo. Parang wala lang sa inyo eh. Parang, wala lang nga eh. Yung iba nagtago sila. Hindi na natin makita. Yan. Nagtatago tong iba. Mm. Mm. Di ba? Yan ang pinaka-importante eh. Alam mo, gusto mong yumaman, gusto mong masenso, pero ikaw mismo, hindi mo nga maano yung sarili mo. Okay? So, the 7 keys to build unbreakable discipline. Are you ready? Ito na. Usapan na natin ito. Okay. Kinig kayo dito. Pag nasundan nyo ito, ito mga elite natin, no? Basahin ko nga itong mga elite dito kasi para sa inyo ito, ha? Sino ba mga elite dito? Okay. Ma'am Wendell, si Banji, si Feli,
si Javi, yung mga elite natin, yung si Beauty, si Mitch, no, bago yung sasakyan ni Mitch. Diba? Sino pa yung iba? Yung mga nagtatago dyan, yung mga nakikita natin dyan. Okay, para sa inyo ito. Kay May, yan. Pag nasundan nyo ito, sure hits na tayo dyan sa ano natin, success natin. Are you ready? Okay, number 1, clarity of purpose. Ano yung sa Bisaya yung clarity of purpose? Klaro ang gusto nimo, purpose nimo sa imong kinabuhi, di ba? Clarity of purpose. Kung hindi mo alam bakit mo ginawang, madali kang masusuko. Di ba? Kung hindi mo alam bakit mo to ginagawa, madali kang susuko. Clarity is very important. So ano yung purpose? No? Una, mag-aral ka, aralin mo ito. Pangalawa, aralin mo talaga ito. 'Di ba? Pangatlo, aralin mo talaga ito para maintindihan mo. Pang-apat, aralin mo ito. At panglima, GMD ka na kasi inaral mo siya palagi. Pag hindi yan clear sa'yo, at saka nagtaka ka pag merong mga challenges, nagtaka ka sa nangyari sa'yo, nagtaka ka bakit kayo nag-away, mag-asawa, nag-away, mag-upline, downline, nagtaka ka pa niyan eh. Isa lang ibig sabihin doon, kulang ka sa disiplina. Di ba? So, kailangan natin maintindihan ito. So, yung mga ano dyan, example, know your why for joining this business. Actually, paulit-ulit yan. Pero, this is very, very important. Bakit ka sumali dito? Gusto mo bang kumita lang? Merong ang ano, merong ang nagsabi kagabi, narinig ko kagabi, nagsabi doon, ewan ko, lasing siguro yun. Sabi niya, alam mo naman, nandito tayo sa lifestyles kasi gusto natin ng pera. Tanggapin natin, gusto natin ng pera. Mukha tayong pera. Yes, obviously, 'di ba? Obviously, yun naman talaga. But the backbone doon sa gusto mong kumita, gusto mo talagang ayusin, ang pinaka-importante doon is how you discipline yourself and how you understand money. 'Di ba? Bakit ka sumali dito? Pag pera lang yung gusto mo, mawawala ka dito. Sabihin ko sa'yo. 'Di ba? Hindi ko kasi nagustuhan ganyan eh. Yung importante dito, yes, we need money, but money is only a result, 'di ba? Resulta na lang 'yan if you understand the clarity or the purpose why you join this business. Because in business, 'di ba? Pag nagtanong kayo sa business, ano yung business? 'Di ba? Pag tinatanong tayo, what is business? Sometimes ang sagot natin diyan para kumita, para ano? Tingnan mo, ang daming negosyante na bankrupt, ang daming lifestyles distributor na bankrupt. Why? Because they only understand money when they do their business. Money lang yung inisip nila. Na-defeat. Naubos yung money nila. Nag-quit. Diba? Kasi ang importante doon is giving value to other people. Diba? Meron akong kaibigan. No? Gumagawa siya sa akin. Meron siyang ginagawa sa akin na ano. Tapos, nag-request siya na dagdagan ko. No? Hindi pa nga siya. Parang sabi ko, ang layo talaga ng isip nito. Kasi alam mo, pag maganda yung ginagawa mo doon sa tao, maganda mo yung ginagawa, automatic na yun nabibigay siya. Kung gusto mo, tumaas yung sahod mo, gusto mo, tumaas yung kita mo, di ba? You give value. Kasi, pag kumikita yung, yes, SUCS, di ba? Pag kumikita yung tao, kumikita yung business,
Diba? Nabigay ka ng value doon sa tao, bibigay din yan siya ng reward sa'yo. Because yan yung law of the universe. Diba? If you give more, diba? You will receive more. Yung kasing iba, ang kasi nila, literal yun eh, yung magbigay ka para meron kang matanggap. No! You give value first. And meron ding value na ibibigay sa'yo. Whatever na form yan. 'Di ba? So, hindi lang pera eh. Hindi pera eh. 'Di ba? It's not money. Kung sabihin mo, ay, hipokrito ka sir, kasi pera naman talaga ang gusto ko. Pag pera lang ang gusto mo dito at hindi mo ito inaral, hindi mo ginagawa yung mo, susuko at susuko ka dito. 'Di ba? So the clarity of purpose why you are here. Ako, ang reason ko talaga bakit ako sumali dito at first nung hindi pa ako kumita, ang reason ko talaga is makatuloy-tuloy mag-inom si Carlo ng product. Eh nahirapan akong bumili ng Intra. So kailangan kong gawin yung business. But only the reason, hindi ko nga inakala na mag-GMD ako. Hindi ko inakala yon na mag-GMD ako. Basta ang ginawa ko lang, kailangan kong kailangan kong para makamura ako at kailangan kong mag-distributor kasi sinabihan ako na may libre daw yon. Yun lang. Wala nang iba doon. No? But God is so good because binigyan niya kami ng binigyan niya ako ng talagang pera na because I'm giving value to other people, binigyan ako ng pera talaga. Yun ang kagandahan. Yes? So, clarity of purpose. No? Number 1 yan. Number 2, natin? Number 2, raise your standard. Number 2, Ma'am Nen. Yan. Raise your standards. Di ba? Dyan ka lang naglugmok ka lang dyan ganyan ka lang Raise your standard. The quality of your life is the quality of your standards. Diba? Yung quality ng buhay mo is the quality of your standard. Anong gusto mo na standard? Baka yung standard mo below sa standard na iniisip mo. Diba? Yan yung pinaka-importante. The quality of your life is the quality of your standards. So, ano bang buhay na meron ka ngayon? Raise your standard. Di ba? Raise the bar. Sabi nga, raise the bar, no? Don't accept mediocrity. Di ba? Sa negosyo, parang ganito yan. Sa negosyo, no, lifestyles ka, pag nag-present ka ng ang goal mo, 3 to 5 people a day. Okay, 3 to 5 people a day yung gusto mong gusto mong gawin sa isang araw. Okay? Gusto mong gawin sa isang araw. 3 to 5 presentation or yan in a week yan in a day. Gawin mo kahit anong mangyari. Ibig sabihin, huwag kang bumaba doon sa standard mo. Ano bang standard mo? Like for example, gusto mo makabenta ng isang bote, 2 bote sa isang araw. Huwag kang bumaba doon sa standard mo. Raise your standard para doon ka mapapractice. Diba? Doon ka mapapractice. Remember, I'm talking about discipline and consistency kasi yun ang kailangan natin. The quality of your life is the quality of your standards. So, ngayon, example, gusto kang mag-STP 3 times a week. Yung STP mo, palagay na lang natin. Presentation ka 3 times a week. Pero ginawa mo lang siya 2 times. Isang beses lang. Nako, bumaba ka doon sa standards mo. Kailangan raise your standard. Nandoon ka or more. Di ba? Nagagawin mo. Kasi importante yan. Kahit, sabi nga diyan, kahit anong mangyari, gagawin mo. Okay? Anong dito? Ano yung bottom line dito? It's a commitment. It's a commitment. Magko-commit ka talaga na hindi mo ibaba yung standards mo. Kasi pag ibaba mo yon, di ba? Wala na. Wala na. Wala ka nang makuha. Okay, that's number 2. Number 3,
Natingnan natin. Create ritual or create routines. Diba? Mag-create tayo ng routines every day. Diba? Tayo, tinuturo na natin ito. Ano yung mga routine na kailangan natin? Diba? To discipline tribes on habit. Diba? Discipline is built on habit. Discipline talaga para magiging habit. Create routines. Di ba? Ano yung mga routines na tinuturo natin? Example, morning routine. Anong oras ka gumising? Di ba? Ilang oras ka, ilang minutes ka nag-meditation? Ilang minutes ka nag-exercise? That's how successful people do. Because sabi nga, di ba? The hardest thing to do is to wake up early in the morning. Yung pinakamahirap. And do exercise. Morning routine, prospecting, hours, mga daily personal development, it's up to you. That's why tinuturo natin yan. Diba? Tinuturo natin yan. Yes, nakakapagod. Diba? Nakakapagod. Bakit? Parang paulit-ulit lang. Parang gusto mong matulog. After nag-meditate ka, hindi ka na nag-exercise, hindi ka na nag-walking kasi gusto mong humiga, tulog ka. Ba? It is you. Sabi ko nga, no, kanina, na pag gagawin mo ito, kahit wala pang accountable na tao sa'yo, sure ako na magiging successful ka sa ginagawa mo. And that's how unbreakable discipline na mabuild sa'yo. Okay, parang lumilindol dito sa amin. Okay. So, stretching yourself, painful but rewarding. Sabi ni Ma'am Feli. Okay? Creates routine. Pag hindi ka daw, wala daw result. Pag walang result, isa lang ibig sabihin noon, hindi ka nakakaintindi sa ginagawa mo. Baka mali yung ginagawa mo. Just find somebody, di ba? Just find somebody na na magtulong sa'yo, mag-support sa'yo. At wag mong isipin na ginagawa mo yung routines, ginagawa mo yung ginagawa mo yung meditation, ginagawa mo yung exercise, wag mong isipin na yayaman ka na kaagad. 'Di ba? 7 nga ito eh. 7 keys, no, to build unbreakable discipline. Huwag mo isipin na yayaman ka na kaagad. Walang result kaagad dyan. It's you paano ka na-shape doon sa learning, doon sa ginagawa mo. Okay, number 4. Number 4, use pain and pleasure. Okay, use pain and pleasure. Human beings move away from pain or towards pleasure. Ano ibig sabihin dito? 'Di ba? Of course. Yes, tama. You have choices. Meron kang choices. Anong gusto mo? Pain or pleasure? Ang tao talaga, gusto talaga pleasure eh. Tingnan mo, pag nakapera lang, pasyal. Nakapera lang, ano na kaagad. Travel na kaagad. Ano na, shopping. Ano-anong mga shopping na binibili. No? Grabe yung, ano, grabe yung ano nila. Palaging nagdi-deliver sa kanila, deliver yung mga Shopee, mga Lazada, di ba? Because people gusto nila talaga yung pleasure. Gusto nila yon. Iniiwasan nila yung masakit. Iniiwasan nila yung pain. Gusto nila masarap yung buhay. Alam nyo, paano ka aasenso? Hindi ka naman, umiiwas ka doon? Alam mo, pag iniiwasan mo yung masakit, sabi ko nga, pain, kagabi, di ba, nag-ano ako, yung topic natin. Pag iniiwasan mo yung pain, maging doble yon, maging triple yon, maging quadruple yon, maging 5 times, 10 times yon. Kasi, doon ka, parang, di ba, parang merong kang bagay na nawala, tapos yung umalis ka na, doon pa siya nawala.
'Di ba? Parang talagang, ano ba yang sungugin ka, sungugin sa Bisaya, sungugon ka ba sa panahon? 'Di ba? Because human beings move away from pain. Dali lang nila, ayaw na nila kaagad. Hanap na sila kaagad ng trabaho kasi wala silang kita. No? Ano na sila, sabihin na lang sa akin, Sir John, o meron nga akong leader, sabi, Sir John, magtrabaho muna ako, sir, parang hindi ako bagay dito. Challenge lang na konti. 'Di ba? Gusto nila pleasure, pero hindi 'yon pang matagalan na pleasure. 'Di ba? Ano 'yon? Madali na pleasure 'yon, no? So, kung titingnan mo ito, example dito, no, if I skip this, what's the pain? Mm-mm. Pag na ano tayo diyan, isipin niyo ito, 'di ba? If I skip this, itong ano, what's the pain? If I do it, what's the reward? Yan lang dapat isipin mo, 'di ba? Kung iwasan ko itong pain na to, 'di ba? Anong mangyari? Pero pag gagawin ko ito, excited ako sa reward. Grabe talaga. Yun ang dapat nating tingnan, no? So, yan yung pinaka-importante sa lahat, lahat talaga. Na maintindihan natin, 'di ba? Maintindihan natin o maisip natin na yung pain na na-experience natin, kasi gusto naman natin talagang pleasure. What if dito tayo sa kabila? Piliin natin itong pain. And I'm sure there is a good reward because if you choose pleasure, you know already the reward. 'Di ba? You know already. Parehas lang 'yan sa teacher. Gusto mong mag-principal? Tingnan mo yung matandang principal. Yan yun ang buhay mo. Alam mo na yung reward eh. But if you face the pain, kahit masakit, if you face the pain, then there is a reward. There is a good reward. Yes or yes? Tingnan ko kung nag-smile pa ba kayo dito. Smile pa ba kayo? Yung mga mukha nyo. Yung iba nagko-call, tinatawagan nila yung mga businesses nila. Yung iba hindi na nagpapakita. Yan si Maricel. Yung iba kumakamot sa ulo. Yung iba parang yung mga mata nila hindi makikita. Si Javi nakasmile. Si Sinaida Purol parang natutulog na. Diba? Tingnan natin yung mga mukha nyo. Si Irene. Si Irene parang nakaano. Si Julian nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. Diba? Oh, yan. Yan yung mga itsura nyo dito. Nakikita ko. Okay, number 5. Number 5. Na natin yung number 5. Condition your environment. Okay. Nandyan si Teo. Wow, thank you, Teo. Condition your environment. Bakit importante ito? Sabi dito, remove temptations. Surround yourself with achievers. Ano yung mga temptation? Remove temptation daw. Sige, pindot ka din. Baka nandyan yan. Nasa alpalan si Teo at si Ma'am Tere. Very good. Remove temptations. Di ba? Surround yourself with achievers. Ano yung temptation? Remove temptation. Ano yung mga temptation? Dito, na ma-experience natin. Alam mo, yung temptation dito, yung mga tao na hindi napopromote at palagi mo silang kasama. Yun! Alam mo ba yun? Temptation yun. Bakit? Ang sarap ng buhay nila eh. Hindi sila nagsikap eh. Yung mga tao na parang nagpapaano lang sila, parang nagpapatigas lang sila sa daan kasi lakad sila ng lakad sa daan. 'Di ba? Pasyal ng pasyal sa mall. Temptation 'yan. Walang pera, pero masarap yung ano nila. Halika, kain tayo. Halika, ano tayo? Halika, ano tayo? Kung ano-anong gagawin. 'Di ba?
Kung kasama mo, 'di ba? Example dito, kung laging kasama mo ay negative, masisira ang disiplina mo. Di ba pag hindi sila achiever, hindi nila ginagawa yung talk 3 to 5 people, hindi sila nag-i-steeping. Alam mo, meron pa ako nakikita dito. Hindi ka mindset, yes. Meron pa ako nakita dito. Ang reason niya, sabihin niya, crossline yun ha, crossline. Sir, sinasamahan ko lang siya kasi ito, para din matuto siya. Alam mo, hindi yun ang reason eh. Ang reason doon, kampante ka kasi sa kanya, nakasama kayo, kasi parihas kayo na ng utak. Parihas kayo ng utak. 'Di ba? Parang wala lang. Parang ano lang. Oo. So ako, believe ako doon kay May at saka kay Feli kasi nagtulungan sila, no? Doon sa meron silang ginagawa, nai-inspire sila. Pero yung iba na walang result, nako, temptation 'yun ha. Yung walang result. Pag matagal ka na diyan sa kasama mo, hoy, gising. Ito. Tingnan ko yung mga mata nyo. Gising kayo ha, gising, 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 gising. Kung nakikita nyo na yung palagi nyong kasama, walang result yan, it's time to disconnect dyan sa kasama mo. Payag ba kayo niyan? Disconnect. Ibig sabihin, delikado yung buhay mo dyan. Temptation yan. Diba? Surround yourself with achievers. Nakita mo, excited sila, napopromote sila. Yun ang kaibiganin mo. Ma-attend sila ng function, pumupunta sila sa RLT, lumalaban sila sa buhay. Yun ang kaibiganin mo. Diba? Yun ang kaibiganin mo. Yun ang importante. Bakit? Kasi tinutulungan mo yung sarili mo to climb the ladder of success. Diba? Achievers is very important. Number 6, accountability. Next, Ma'am Wendell. Okay, accountability. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Discipline grows faster with community. Ibig sabihin, hindi ka lalaki dito. Makinig kayo mga leaders. Hindi ka lalaki dito pag wala kang community o wala kang downline, wala kang organization. Di ba? So anong gagawin mo? Be accountable sa kanila. Huwag namang sobra. Ano yung example dito? Example dito, yung mga team check-ins, 'di ba? Accountability partners, coaching, yan yung paano sa rayon tiltilon, 'di ba? Yan yung importante. Kailangan talaga yung mga kasama mo, sa yung isa, ma'am, no, yung accountability. Alam mo kung anong nangyari sa kanila. Alam mo kung ano yung ginagawa nila. Alam mo kung ano yung paano ka nagme-mentor sa kanila. Nag-grow ba ito? Kasi pag hindi nag-grow yung mini-mentor mo, isa lang ibig sabihin noon. It's either ikaw yung problema, ako nga, iniisip ko nga, ako kaya ang may problema o ito. Di ba? So yun ang So accountability is very, 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 very important to discipline us. Okay. Sana matapos ako ng 11 o'clock tapos nasa accountability pa lang ako, 'di ba? So kailangan ng team check-in, kailangan talaga yung Number 7, celebrate progress. Okay. Bakit ito pa ulit-ulit sa lahat ng mga training, 'di ba? Kasi sometimes nalimutan natin yung maliliit na bagay na hindi natin sineselebrate. Anong ibig na celebrate? Celebrate parang inaano mo lang siya. Anong tawag nito? Ina-accept mo siya. Reward small wins, hindi laging perfect, but consistency compounds. No? Ibig sabihin, yung mga small wins, no? Hindi naman laging perfect yan, no? Pero tuloy-tuloy mo siyang ginagawa, magiging compounds yun. And the secret, no, of leveraging is compounding.
Di ba? Yung secret ng ano, tuloy-tuloy talaga. Na hindi mo alam, nafe-feel mo na yon. Hindi mo na perfect ngayon, pero unti-unting na-perfect mo yung ginagawa mo. 'Di ba? So, anong example dito? Kahit hindi ka pa GMD, celebrate na consistent ka. Mm. Ano yung D mo? Daily Method of Operation. Consistent ka doon sa ginagawa mo. 'Di ba? Yung mga ginagawa mo, yung disiplina. 'Di ba? Kung tingnan mo, yung discipline doon. Ano yung mga nangyayari? 'Di ba? Ano yung ginagawa mo every day? Natatrack mo yung ginagawa mo. Alam mo yung routines mo, 'di ba? Alam mo yung choices mo, 'di ba? 'Yun ang pinaka-importante sa lahat. And yun ang kailangan mong gawin to celebrate that because nobody is perfect. But if you do it consistently, then there is compounding interest doon. At once naging compounds yan, lalaki at lalaki at lalaki yan. Okay? Kung titingnan natin, di ba? This is only the 7 keys to build unbreakable discipline. Unbreakable. Di ba? Unbreakable. No? The clarity of purpose, di ba? Raise your standard, create routines, use pain and pleasure, no? Condition your environment, accountability, and celebrate progress. Yan ang pinaka-importante. Now, may slides pa ba ako? Now, alam mo, ang daming challenge na na-experience ko when I started the business. Pero you know what? Bakit ako naging successful? Bakit itong mga pictures na to, ito yung nangyari sa buhay ko? Because I discipline myself. Discipline myself. I work hard. Bumabangon ako sa umaga. Tatrabaho ako everyday until today. Even now. Even now. Can you imagine that? Gumagawa ng content. Ang hirap kaya. Ang tagal ko nang gumagawa ng content. Ang hirap. Yung iba sa umpisa lang sila. Tapos nawawala na. No? Hindi sila consistent doon. Yung iba, bumulusok sila sa umpisa, tapos biglang nawawala. But remember, ang pinakapasalamatan ko talaga ni Lord is yung ginagawa ko na not only for myself, not only for money, but yung ginagawa ko sa tagal kong gumagawa noon, no? Nandoon nakita ko yung value na kailangan kong ibigay sa mga tao. Kasi pag binibigay ko ito sa mga tao, I know the universe will give back to me. And that's what happened in my life. Itong income na ini-income ko, itong property na na-acquire ko, hindi ko yan inisip talaga na mangyayari yan sa akin. But the thing is, I'm always giving value to other people. Even without monetary. I'm always giving value. That's why daming ang distributor na talagang iniisahan nila ako. Because hindi ko naman yan bahala sila ano yung ginagawa nila. Ako nga, meron ako nakitang isang distributor na parang talaga siya, iba talaga yung ugali niya. And I know hindi talaga siya yayaman kasi sa ugali pa lang palpak na siya. Diba? So the most important thing is you understand your life. You understand why you are here. You understand bakit mo ito ginagawa. Then the Lord will bless you. No, the Lord will give you what is inside in your heart. Kasi nakikita yan eh. So tingnan mo, sasakyan, nagta-travel ako, naka-business class, no? Tatayo na yung building,
naging speaker ako, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng farm, nakapag-travel, naging speaker ako sa ang dami-daming tao, properties after properties. And the most important thing is those people na naniniwala sa akin na bago din yung buhay nila because they understand life. They understand life. And that's how you discipline yourself. Are you with us? Are you with me? Naintindihan nyo ako? Okay. So kung tingnan natin, anong solusyon ang gagawin natin? Sabi nga in Hebrews 12 verse 1, no discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace of those who have been trained by it. Wow, ang ganda ng ano nito, di ba? Pag na-train ka talaga na maging disiplinado ka sa sarili mo. Yes, this is painful, di ba? Painful talaga ito. Pero it produces a harvest of righteousness and peace for those who've been trained by it. Yayaman at yayaman at yayaman ka dito if you are disciplined. So kung tanungin niyo ako, Sir Jun, yung bang mga distributor na hindi naging successful, wala silang disiplina? Hindi ko na kayo sagutin. You know sa sagot already. Alam niyo yung sagot. Kasi meron naman talagang solusyon dyan. So, here's the big idea. No? Here's the big idea. Discipline is not something you're born with. Alam mo, hindi tayo pinanganak na disiplinado. Tama ba ako, Ma'am Wenden? Hindi tayo pinanganak. Baka yung family natin, baka yung family natin, pangit yung ugali nila. Pero nakarinig ka ngayon, naintindihan mo ito ngayon, sana naman naintindihan mo ito ngayon, discipline is not something you're born with. Hindi yan, it's something you build. It's a process. Di ba? Every time you keep the promise to yourself, you're building a stronger identity. Di ba? Ikaw yung magbibigay ng identity doon. A stronger identity. If you build discipline. If you always promise to yourself na talagang bibigay ka. Disisiplinahin mo yung sarili mo. Kailangan unrelentless. Ganda ng word ko. Unrelentless na gagawin mo talaga. Tuloy-tuloy mo yan. Sa umpisa, painful. Sa umpisa, hindi mo kaya. Pero pinilit mo yung sarili mo kasi wala namang born talaga na tao na disiplinado sila. They earn discipline. Na-earn nila yung discipline. They build discipline. Diba? They build discipline. Once na ginagawa mo yan, there it produces a harvest of righteousness and peace of those who've been trained by. Folks, ladies and gentlemen, nakita nyo ito ngayon. Topic natin. Simple lang naman tong topic natin. Ipapromise nyo ba sa sarili nyo na umpisahan mo nang magdisiplina sa sarili mo? A simple in structuring ourselves in self-care. As simple by that. Diba? Anong oras ka matulog? Anong oras ka gumising? Nag-meditate ka ba? Nag-exercise ka ba? Because, sasabihin ko sa inyo, if you take care of your body, then the Lord will take care of you because your body is a temple of God. And that is the promise. Yan yung promise ni Lord. Diba?
So starting today, pili ka ng isang key. Diba? Yung isang key dyan sa 7 keys. Starting today, pili ka lang muna. Kahit isa lang. No? Isa sa 7 na ito na pinakakailangan mo. Yung kailangan mo talaga. No? Pili ka doon, pinakakailangan mo. And commit it for the next 1 week or for the next 7 days. Mag-commit ka doon for the next 7 days. Because discipline is not about big leap. Hindi yan It's not about big leap. Diba? It's about small, repeated action that creates breakthrough. Ganda talaga ng topic natin. Thanks to Ma'am Wendell, no? Palakpakan natin si Ma'am Wendell. Actually, ngayon ko lang ito nabasa. But very, very nice topic. Very nice topic. No? And I hope na marami tayong nakukuha. No? Pili ka dyan, kung saan ka man dyan, kahit isa lang. No? Kaya mong i-commit for 7 days. For 7 days. For 7 days talaga. Because discipline is not about a big leap. It's about a small, repeated action that creates breakthrough. Unti-unti yan. Now, when we do the 90 days program, pag disiplinado ka na, sure ako na magkaroon ka ng momentum. Kasi remember, hindi ka talaga makabuild ng momentum at least hindi ka makabuild ng momentum unless na hindi ka disiplinado. Sure ako doon. Sure ako doon. So mamili kayo. May napili na ba kayo? Sana may napili kayo. Just type ano yung napili nyo doon sa kahit isa lang. Ipapractice nyo yan everyday. And I'm sure you will grow in this business. Thank you so much everyone. I hope na na-inspire kayo. I hope na makatulong ito sa inyo. I hope na gagawin nyo ito. I hope na talagang ipapractice nyo yung discipline sa sarili. And ako din, kailangan kong ipapractice din ito. Because I want to learn more about life. Congratulations. Thank you. And to God be all the glory. Wow, what a powerful and eye-opening talk